Okay, so let's do your reading. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 2, 2026. Titingnan natin, my dear, kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari nating makasalubong sa araw na ito. Pero bago po ako mag-proceed or bago po tayo mag-proceed, my dear, sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung mga napadaan, napasilip lamang po sa ating channel. Thank you. Thank you so much for dropping by. And of course, yung ating mga bagong subscribers, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito at mahanap nyo po kung ano man po yung hinahanap ninyo sa inyong buhay. Okay, let's proceed with your reading. Kagaya po na lagi kong sinasabi, tayong hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go. So, ang gagamitin natin ngayon is si Capre. Okay. So, pinangalanan ko siyang Capre kasi sabi ko kay Capricorn, isusunod ko sa'yo yung pangalan nito. So, this is my customized na card. Okay. So, ginagamit ko siya once in a while. Okay. This time, meron na siyang pangalan. Siya si Capre. Okay. Okay, so let's go na tayo, my dear. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Let me see what is going on sa araw na ito. Kita mo naman, random cards yan. Nahirapan ako. Masyadong masikip. Wait lang. Okay, we have here, always remember to love yourself. Okay? It is a reminder, my dear, na mahalin mo ang sarili mo no matter what. Be gentle with yourself no matter what. Okay? Hindi natin hawak kung ano nangyayari sa labas, pero definitely kaya nating kontrolin yung ating sarili. No? Nowadays, masyadong yung mga tao, tayong mga tao na makontrol natin yung nangyayari sa labas, yung outside world, okay? But the reality is, hindi natin kayang kontrolin talaga kung ano yung mga nangyayari sa labas. Ang kaya natin kontrolin is kung paano tayo mag-react, paano tayo mag-response, and always remember, my dear, to love yourself, okay? Let me see next. We have here, planted time bomb, okay? This is a planted time bomb, and this is not a good card. Kasi sinasabi dito, my dear, na there's a tendency, my dear, na merong mga energy na nagtatanim sila ng something sa'yo. Okay? And ang planted time bomb is anytime pwede ito mag-explode. Okay? So, anytime pwede ka mag-explode, my dear. Kaya ka pinapaalalahanan na mahalin mo, love yourself. Okay? Kasi there's a tendency na baka meron mga tao na tinitrigger ka, gusto kang ma-trigger, gusto kang mag-breakdown, gusto kang mag-breakdown, gusto kang what do you call this? Gusto kang mag-give up sa buhay, okay? So, masarap mabuhay, my dear, okay? Masarap mabuhay, yun lang sasabihin ko sa'yo. Kahit gaano kabigat ang problema, masarap mabuhay. We have here the energy of the Nine of Wands. Baka meron ka pinagdadaanan ngayon. May nangyayari sa'yo. Okay? Final stage. For some of you, is nasa final stage kayo ng inyong journey, kaya nararamdaman ninyo yung hirap. Okay? So, don't give up. Dire-diretso lang kayo, my dear. Okay? Next card. We have here, don't like to change. Baka meron ka mga bagay, my dear, na kinakailangan baguhin. And nandun ka, my dear, sa moment na parang ayaw mo siyang i-change. Pag lumalabas tong card na to, my dear, hindi to lumalabas, my dear, nang dahil wala lang, gusto lang lumabas itong card na to, my dear. Lumalabas to kasi this is a stubborn na card, no? Stubborn na card yan, no? This is stubborn. So, ibig sabihin, my dear, parang
sinasabi dito para maabot mo yung success or parang para mangyari kung ano yung gusto mong mangyari. Meron kang kinakailangan baguhin dito. And to the point na meron ka ditong energy ng planted time bomb, ang nakukuha ko is meron mga tao na alam nila kung paano ka iti-trigger. And kung mauunahan mo sila at mababago mo yung mga bagay na yon, hindi ka na nila mati-trigger or wala na silang control sa'yo. So you need to change it, my dear, bago pa magamit ng ibang tao sa'yo yun. Yung mga behavior natin, yung mga bagay na ginagawa natin sa buhay natin na hindi naman talaga nagiging beneficial sa atin, pag kinatok na tayo, my dear, ng ating mga spirit guide, pag kinatok na tayo ng ating buong may kapal at sinabi sa atin na kailangan natin baguhin yon kasi hindi na siya nakakatulong sa buhay natin, hindi na siya nagiging beneficial, gawin natin. Although mahirap siya, hindi talaga siya madali, pero we have to do it. We have to do it, my dear. Kailangan nating baguhin kung ano yung mga dapat kailangan baguhin. Let me see. We have here, don't let them in. Don't let them in. Ibig sabihin, my dear, meron mga tao na nagpaplano ng distraction. Itong planted time bomb, my dear, hindi ito yung nakasanayan natin na parang bomba na itinatanim tas pag naapakan sasabog. I can feel, my dear, na hindi siya ganon. I can feel na this is more on parang emotional something sa'yo, no? Na alam ng mga tao na pag trigger ka nila doon or parang pag-usapan yon or pag nabanggit yung bagay na yon, talagang mag-explode ka and magagalit ka, no? So mag-ingat ka, my dear, sa mga tao na tinitrigger ka, binabalik, inuungkat kung ano yung mga nakaraan, sinasariwa yung mga bagay na natapos na, yung mga bagay na nangyari na at wala na tayong kaya pang gawin, kung hindi tanggapin na lang kasi nangyari na talaga siya, the damage has been done. Final stage before success. Okay, sabi kasi dito final stage before success. So there's a tendency, my dear, na maybe nandun ka na, my dear, sa moment na malapit ka na talaga dun sa gusto mong mangyari. Pero karamihan kasi ng nadidistract talaga ako sa motor na yan. Pasensya na kayo, my dear, ako naririnig ninyo yung motor in the background. Pasensya na kayo kasi lately meron yatang nakatira doon banda sa may dulo namin, and alam mo na, 'di ba, mahilig ang mga papa natin, yung mga papa natin, mga kalalakihan talaga sa mga motor na mga maiingay, 'di ba? So, 'yon. So, lately padaan-daan siya dito, 'di ba? Baka nagpapapansin sa akin, 'di ba? Alam niyo naman. Baka gusto niyo magpapansin sa akin 'di ba? Hindi pa talaga ako ready mag-commit sa ngayon. Ay. Okay. So, anyway, balik tayo. Gemini, Libra, and Aquarius, nagpapatawa lang ako. Gusto ko lang i-lighten yung mood. Ayoko nang mag-invite ng kahit ano negative sa personal space. Yun nga, be careful ka sa mga tao na gusto kang i-trigger. Okay? Gusto ka nilang i-trigger. Gusto nilang ungkatin yung mga nakaraan, ipabalik-balik. Okay? So, tingnan natin. Next is, ano to? We have here the energy of the Five of Cups, my dear. Okay, kung makikita mo, parang nililingon niya pa yung nakaraan. My dear, sa araw na to, itong araw na to, my dear, June 2, this is the time, my dear, na i-let go mo na talaga totally kung ano man yung mga bagay talaga na sa tingin mo, hindi naman na talaga nagiging beneficial sa'yo, no? Please let go of that energy. Please, para hindi na rin magamit ng ibang tao laban sa iyo, my dear. Okay? Para hindi ka na rin maging distracted. Okay? Kagaya niyan, 'di ba? Timing na timing, 'di ba? Nagre-reading ako, tapos may mga dumadaan na ganyan, nagpapapansin sa akin, 'di ba? Alam niyo naman 'yon, 'di ba? Beautiful tayo. Joke lang. No? So, mahirap, my dear, kung marami kang dala-dala sa puso mo kasi konting distraction lang, kumbaga parang sira na lahat, 'di ba? Pero kung wala ka namang galit sa puso mo, wala ka namang galit sa kanila, naiintindihan mo naman yung pinanggagalingan nila or something, hindi nila magagamit sa iyo 'yon. Hindi ka nila matitrigger kasi okay ka, you are good. I hope nagigas mo yung ibig ko sabihin. Basta mahalin mo yung sarili mo, my dear. Kung sa tingin mo hindi nakakatulong yung pagkikimkim at pagtatabi ng mga sama ng loob na yan, let go mo yan, 'di ba? Let go mo yan. Let me see, my dear. Let me see. Ang higpit. Okay, we have here the energy of, yes, the Eight of Sword. Okay, nakatali ka dyan. So, possible, my dear, na baka
sasabay ito, no? Possible na baka meron nangyayari sa iyo ngayong araw na to, meron kang pinagdadaanan, meron kang problema, and then bigla may mga dadalaw sa iyo, or baka makaka-receive ka ng message, or baka bigla may mga usapan, my dear, na mauuwi sa pag-uungkat ng nakaraan. So please, my dear, kung hindi ka comfortable na pag-usapan yung bagay na yon, kung hindi ka comfortable na parang napag-uusapan yon, is better na mag-walk out ka na lang or mag-alibay ka na lang na may gagawin ka, may pupuntahan ka or something, di ba? Huwag kang mag-spend ng time na makipag-debate or makipag-away pa. Okay, is better na parang i-cut mo na lang yung call, putulin mo na lang, and then okay. So, by the time na nararamdaman mo yung trigger, that's the time na i-address mo rin siya. Okay, ito yung paano ko kayo ako kontrolin to kasi na-trigger ako, no? Para sa susunod na mapag-usapan namin yun, hindi na ako mati-trigger. Parang ganon, no? So, that's nakukuha ko dyan. Kasi possible na meron kang pinagdadaanan ngayong araw na to, may nangyayari sa buhay mo na hindi mo gusto. And then, eventually, meron mga tao, my dear, remember, meron tayong planted time bomb. So, baka meron mga tao, my dear, na they will try to trigger you, my dear. Pero sinasabi kasi, my dear, don't let them in. Kaya nga nasabi ko kanina na umpisa pa lang, mag-walk out ka na or i-cut mo na, ibaba mo na yung call, di ba? Kasi baka ito din ang magiging topic nyo, itong pagiging stubborn mo, no? Baka sasabihin din ng tao na yan, kung sino mo yan nakausap mo na, kasi sinabi ko na sa'yo, ganito, ganyan, ganito, ganon, para ipamumukha sa'yo yung pagkakamali mo. And most of the time, hindi talaga nakakatulong na ipamukha sa isang tao yung pagkakamali niya. Okay? It's more on, hindi siya talaga helpful, no? Yung parang, ikaw kasi, ganito, ganyan, hindi talaga siya helpful, no? So, let me see, my dear. We have here, magbabago lang yan kung bukal ay, parang sinasabi sa akin. Kinakausap ako ng card, my dear. Sabi niya dito, magbabago lang yan kung bukal talaga sa puso niya at gusto talagang magbago. I'm not joking, my dear. Okay. So, my dear, kinakailangan ikaw talaga mag-initiate talaga ng pagbabago. Hindi ako, hindi sila. Kailangan ikaw talaga yung mag-initiate ng pagbabago, my dear. Ha? Hindi kami, hindi ako. And if just in case, my dear, meron ka rin mga tao na gusto mong tulungan, and, di ba, basta yung pagbabago is nasa sarili natin yan. Yun ang sinasabi ng card. Tayo ang gagawa ng pagbabago. Kami, mga tarot card reader, mga light worker, kamag-anak mo, kapamilya mo, maggagabay lang kami sa'yo. Like, sasabihin lang namin yung mga nakikita namin. Pero sa bandang huli, ikaw at ikaw pa rin talaga ang gagawa ng huling decision. Ikaw pa rin na may final say. Okay, let me see, my dear. Next card is we have here, one step at a time, makakarating ka rin. Okay. So, if just in case meron ka pinagdadaanan ngayong araw na to, my dear, sinasabi dito na one step at a time, makakarating ka rin. At mas magiging magaan yung journey mo kung babaguhin mo na talaga at ile-let go mo na talaga to. Itong mga sinasabi, my dear, ng mga spirit guide natin na kinakailangan mong i-let go. Okay? And yun nga, love yourself. Always remember to love yourself. Mahalin mo yung sarili mo. Mahalin mo yung buhay na pinagkaloob sa iyo ng ating buong may kapal, alagaan mo yan, 'di ba? Kasi yung ibang tao talagang nakahiga ngayon sa emergency room, nagdadasal talaga na gusto nila magkaroon pa ng second chance. Okay, yung ganon. Okay, let me see, my dear. Let me see, we have here readiness alert. Okay, readiness alert. So, maging alert ka, yung sinabihan na kita kanina sa mga tao na gusto kang i-trigger ngayong araw na to. And of course, maging ready ka rin sa mga transformation and changes na kinakailangan mong gawin sa buhay mo. Dapat open lang tayo lagi sa mga pagbabago sa buhay natin. Kasi ang mundo, continuous siya, nag-change, no? Kung hindi tayo mag-change, kung hindi tayo mag-evolve, wala mangyayari. Kaya dapat everyday change tayo ng change, upgrade tayo ng upgrade, nagbabago talaga tayo, ganon. Hindi tayo pwede maging stuck talaga dun sa lumang paniniwala or kung ano man yan, okay? So, let me see, ito daw. We have here the energy of perfect couple, fresh love. Fresh love, okay? Protektahan mo rin yung relationship, okay? If you are actually in a relationship, protect yourself, protect your relationship, pahalagahan mo yung relasyon nyo kung if you're actually in a relationship. And just in case naman, my dear, na
nabigo ka or may nangyari sa'yo sa usapin ng relasyon, sinasabi dito, my dear, na may parating pa sa'yo. Kaya nga sinasabi dito, my dear, be ready, di ba? Be ready kasi may parating pa sa'yo na relationship. May parating pa talaga sa'yo na relationship in the near future if you are kagagaling mo lang sa breakup. Parang ganon. Or parang may nangyari sa'yo na something. We have here, somebody is poisoning you slowly. Okay? Somebody is poisoning you slowly. So, hindi naman to as in like siguro nilalason ka or pinapakain ka ng lason, my dear. Pero pakiramdam ko nga, yung trigger, no? Yung tinitrigger ka, my dear. Yun. So, umiwas ka dun sa mga trigger na yon. Yung mga tao na inuungkat yung nakaraan, yung nilalason yung utak mo, yung sinasabi sa'yo, my dear, na hindi mo kaya yan, hindi mangyayari yan. Umiwas ka sa mga tao na ganon. In short, umiwas ka sa mga tao na toxic to the point na this is energy of poison and gusto kang i-trigger. Toxic yan sa kanila. Kumbaga, ang pinaka-shortcut na tawag sa kanila ay toxic na mga tao. Dalawang card na lang, my dear. Last 2 cards. At magbababay muna tayo kay Capre. Okay? We have here insecurity. Okay? Ayusin mo rin yung insecurity, ha? For some of you, may problema sa insecurity. Okay? So, don't be insecure. Wag mo insecure. Ayusin mo yan, ha? Kasi gagamitin yan ng ibang tao sa'yo. Okay? Dapat confident tayo. Okay? Hindi tayo insecure. Okay? Let me see. What is this? We have here the 10 of Pentacles. My dear, may success na parating sa'yo, my dear. May success na parating sa'yo. So, this is not the time, my dear, na magpa-trigger ka. This is not the time na mag-give up ka. This is the time, my dear, na magpatuloy ka. Basta kung ano man yan nangyayari sa'yo, my dear, sa buhay mo. Alam mo, my dear, ang katotohanan, my dear, ng buhay is yung mga bagay na nagpapahirap sa atin, tayo lang din talaga ang gumagawa. And it's okay. Hindi kita sinisisi. Sabi ko nga, my dear, walang mangyayari kung sisisihin kita ng sisisihin. And sinasabi ko lang sa'yo na tayo talaga yung naggagawa ng mga problema natin. Tayo talagang gumagawa ng mga problema natin. Kasi minsan hindi din tayo aware kasi hindi naman yan tinuro nung nag-aaral tayo, hindi naman yan tinuro sa school, okay? So, sometimes through experience lang talaga natin sila, my dear, mararamdaman, okay? And ang ano doon is, kung first time mo nararamdaman to, okay lang yan. 'Di ba? Lagi ko sinasabi, kasi ako medyo sa sarili ko sinasabi ko, kung first time ko nararamdaman to, okay lang. Pero kung pangalawang beses ko na ginagawa to, pangatlong beses na nangyayari sa akin to, ako na ang may problema. No, ganon. Actually, yung pangalawa medyo okay pa kasi medyo nakalimot ka lang. Pero kung pangalawa ay pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, 'di ba? Halos lagi mo nang ginagawa yung problema na 'yan. Aba, may problema ka na. Okay? So, my dear air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, ito po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 2, 2026. Kagaya po ng sinabi ko kanina, my dear, sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you. Take care of yourself. Mwah!